Minsan, may bansang gumagawa ng hakbang na di napapansin hanggang baguhin nito ang ekonomiya ng rehiyon. Ganito ang nangyayari ngayon sa Morocco. Sa loob ng mga dekada, ang Hilagang Afrika ay tiningnan bilang isang rehiyon na nakabatay sa pagsasaka, pangingisda at turismo. Ine-export nito ang hilaw na materyales at produktong agricultural gaya ng phosphate ng Morocco at langis ng Algeria. Ngunit madalas hindi kasali sa global supply chain ng pagmamanupaktura. Sa nakaraang 10 sa taon, tahimik na nagbago ang Morocco at naging unang industrial na ekonomiya sa Hilagang Afrika. Ngayon, ikalawa na ito sa pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa kontinente. Gumagawa ng mahigit 500,000 sasakyan bawat taon. Ang pinakamalaking pantalan nito ay humahawak ng halos 10 milyong container kada taon at kabilang sa pinakaabala sa mundo. Ang mga kumpanya sa sektor ng aerospace ay pumunta sa Morocco upang magtayo ng mga bagong pabrika. Mga pabrikang dati sana ay itinayo sa silangang Europa, Turkey o maging sa Asia. At wala sa mga ito ang nangyari nang hindi sinasadya. Hindi basta-basta nakuha ng Morocco ang tagumpay sa industriya. Ginamit nito ang mga kalamangan na mayroon siya at bumuo ng ekonomiya sa paligid ng mga iyon. Sa isang rehiyon na madalas kilala sa pampulitikang kaguluhan at biglaang mga krisis, naging safe bet ang Morocco. Ginawa nitong mas predictable, mapagkakatiwalaan, at madaling makipagkalakalan. Pero hindi ibig sabihin na walang pagsubok o hadlang. Hindi pantay-pantay ang paglago ng ekonomiya ng Morocco kung saan nakatuon ang mga benepisyo at hindi lahat ay agad nararamdaman ang pag-unlad. Pero nanatiling matatag ang pangkalahatang direksyon at ang konsistensyang iyon ang hinahanap ng mga pandaigdigang manufacturer. Kaya gaya ng dati, may mga mahahalagang tanong tayong kailangang sagutin. Paano nagawa ng Morocco ito ng ganito kabilis? Bakit mas pinipili na ng mga manufacturer ang Morocco kaysa dati nilang mga lokasyon? Magagawa bang palakihin pa ng Morocco ang tagumpay na ito? O depende lang ito sa pagiging murang paggawaan ng Europa? Mukhang biglaan ang industrial na pag-angat ng Morocco, pero hindi ito minadali. Noong huling bahagi ng 2000s, tinalikuran ng bansa ang nakaraan nito. Imbes umasa sa agrikultura, turismo, murang export, o dayuhang mamumuhunan, pinili ng Morocco ang maagap na industrial na estratehiya para ihanda ang kondisyon para sa mga pandaigdigang tagagawa bago pa sila dumating. Nagsimula ang pagbabagong ito sa Emergence Plan at pinatupad sa National Pact for Industrial Emergence na layong bumuo ng industrial na ekosistema kung saan magkakasama ang pabrika, supplier, lohistika at kasanayan. May mga industrial na zona sa buong bansa ang Morocco na may espesyal na infrastruktura, regulasyon at direktang access sa lohistika. May 150 plus industrial na zona sa 12,000 hektarya na pinagtatrabahuhan ng 10,000 kumpanya sa pagmamanupaktura, lohistika, serbisyo at teknolohiya. Isa sa una at pinakamahalaga ay ang Tangier Free Zone na binuksan noong 1979. Nakahikayat ito ng 500 plus kumpanya at 600 at 70 na pamumuhunan na gumagawa ng pyesa ng sasakyan, aeronautics, tela, agribusiness, elektronika at software services. Binuksan ang Tangier Automotive City noong 2013 at ngayon ay lumawak na sa 800 hektaryang automotive ecosystem. Ang lugar ay may 150 kumpanya at higit 20,000 direktang trabaho sa assembly, stamping, wiring at paggawa ng pyesa. Magkaiba ang dalawang industrial zone dahil malapit sila sa isa sa pinakamalaking yaman ng Morocco, ang Tangier Med, na pinakamalaking pantalan sa Africa at humahawak ng halos 10 milyong container taon-taon. Isa sa pinakaabalang port sa mundo. Isa ito sa pinakakonektadong pantalan sa mundo na may regular na biyahe ng barko papunta sa 100 at 80 pantalan sa higit 70 bansa, habang maraming bahagi ng Africa ay hirap dahil sa masisikip at di-konektadong pantalan. Inilalapit ng Tangier Med ang mga pangunahing pantalan ng Europa sa wala pang 3 araw na biyahe. Para sa mga kumpanyang nag-ooperate sa loob ng mga zona, ang lapit na iyon ay nagpapabawas ng oras sa biyahe ng mga kargamento, lumalabas ang mga produkto mula sa mga pabrika at diretsyong napupunta sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan. Iyan ang kaibahan ng industrial zone na nakakaakit ng global manufacturers at nang hindi umuunlad. Sa Africa, maraming industrial park ang nahirapan dahil ang mga pabrika ay nasa malalayong lugar. Mahaba ang biyahe ng truck, may pagkaantala sa hangganan at siksikan sa pantalan, kaya hindi maaasahan ang produksyon. Noong dekada 2010, nagtayo ang Ethiopia ng malalaking industrial park tulad ng Hawassa bilang sentro ng pagmamanupaktura, ngunit halos 900 kilometro ang layo nito sa pantalan ng Djibouti. Dahil dito,
Nawala ang kalamangan sa mababang gastos sa paggawa at nabulabog ang just-in-time na produksyon para sa mga supplier ng damit. Kabilang na ang mga gumagawa para sa mga brand tulad ng H&M. Ang aral na ito ang humubog kung paano inayos ng Morocco ang buong mapa ng kanilang industriya. Imbes na sa loob ng bansa, itinayo nila ang mga industrial zone malapit sa baybayin. Kaya lapit ang pabrika sa pantalan at rutang export. Habang pababa ng timog mula Tangier, naging susunod na haligi ng estratehiya ang Kenitra Atlantic Free Zone na itinatag noong 2011. Ito ang industrial belt na nagsusupply sa Stellantis Peugeot at Opel assembly lines, kung saan malapit ginagawa ng mga supplier ang upuan, electronics, at structural na bahagi. Malapit sa Casablanca, naging high-precision aerospace manufacturing hub ang Mid-Park Industrial Zone, habang ang Tetuan Park sa Hilaga ay nagkaroon ng ekosistema para sa light manufacturing, kalakalan, serbisyo, at logistics. Ang mga zonang ito ay parang industrial na lungsod na may mababang gastos, pinadaling regulasyon, at customs-free export para sa mga kumpanya. Pero ang tunay na bentahe ay kung paano nakakonekta ang lahat ng bagay. Magkatabi ang training center at workshop ng supplier, ang cold storage at opisina ng customs malapit sa highway, at ang tren dumidiretso sa pantalan. Kung multinational kang kumpanya na nag-a-assemble ng kotse, bahagi ng eroplano, o wiring harnesses, pwedeng mapabilis ng infrastrukturang ito ang produksyon at delivery. Kaya mas mabilis at murang mag-scale kaysa ibang bansa. Nang mapatunayan ang konsepto, tumutok ang polisiya sa pagpapalawak ng epektibong paraan gamit ang mga insentibo, infrastruktura, at pagpapaunlad ng lakas paggawa sa pamamagitan ng National Pact for Industrial Emergence at mga sumunod na plano, lalo na ang Industrial Acceleration Plans mula 2014 hanggang 2020 at muli mula 2021 hanggang 2025, nagbago ang layunin ng gobyerno. Hindi lang ito pag-akit ng pabrika, kundi siguraduhing mabilis silang lumago, mahusay mag-operate, at manatiling kompetitibo. Nakipag-partner ang Morocco sa industriya. Pinalawak ang industrial zone, nagbigay ng tax exemption, at gumawa ng training program na tumutugma sa bawat sektor. Nagtayo ang Renault ng training center sa Tangier para sanayin ang mga manggagawa sa assembly line at quality control. Tumulong ang Safran sa pagtatatag ng Institut des Métiers de l'Aéronautique, isang espesyal na paaralan na nagsasanay ng mga teknisyan para sa mga bahagi ng makina, composites, at interior ng eroplano. At si Boeing, sa pamamagitan ng mga kasunduan sa gobyerno ng Morocco, ay sumuporta sa mga programa para sa pag-unlad ng lakas paggawa na konektado sa aerospace cluster. Hindi lang sa mabibigat na industriya limitado ang pagsasanay. Malapit sa Rabat, ang Technopolis ay idinisenyo bilang tech campus ng Morocco na nag-host ng mga kumpanya ng research and development, mga laboratorio ng microelectronics, mga kumpanya ng media, at mga operasyon ng offshoring. May 307 M nang na-invest sa Technopolis campus na may plug-and-play offices at employee incentives na tumutulong mag-subsidize ng libu-libong skill jobs sa resident companies at training grant na hanggang 5,700 bawat empleyado. Malaki ang investment ng Morocco sa applied research at advanced skills sa Mohammed Anim Polytechnic University, UM6P, na tinawag ng media na Silicon Valley ng Morocco. Itinayo malapit sa Marrakech at sinuportahan ng pag-aari ng estado na higanting kumpanya ng phosphate na Office Chérifien de Phosphates. Ang UM6P ay idinisenyo bilang isang institusyong nakatuon sa pananaliksik na malapit na konektado sa industriya. Direktang nakikipagtulungan ang universidad sa international na partner at pribadong kumpanya sa mga larangang mahalaga sa pag-unlad ng Morocco tulad ng engineering, data science, renewable energy, agrikultura, teknolohiya, at material science. Mula 2014 hanggang 2020 itinuon ang pananaliksik at kasanayan sa industrial acceleration. Pinalawak ang mga pantalan at sinimulan ang mga proyekto para palakihin ang kapasidad sa bansa sa baybayin ng Mediterranean. Dinedevelop ang Nada Westmed bilang deep water port at logistics platform para maibsan ang pressure sa Tangier Med at suportahan ang industrial na paglago sa silangang Morocco. May free industrial zone at malaking infrastruktura para enerhiya at imbakan. Ang proyekto na nagpapalakas sa mga pantalan ng Morocco. Imbes na ituon ang panganib sa isang sentro lang sa mas timog na bahagi, layunin ng proyekto ng Dakhler Atlantic Port na bigyan ng isang multifunctional logistics gateway ang mga timog na probinsya ng Morocco at palakasin ang ugnayan ng kalakalan sa West Africa. Sa lupa, gumanda agad ang mobilidad. Lumawak ang highway network ng Morocco mula wala pang 100 km noong 1,900 hanggang mahigit 2,177 km na ngayon na nag-uugnay ng industrial zone sa mga pantalan at lungsod. Itinuturing na ngayon ang Morocco na may pinakamalawak na highway network sa Africa
mas malaki sa Tunisia, at mas masinsin kumpara sa karamihan ng sub-Saharan economies na umaasa pa rin sa makikitid na kalsada. Patuloy pa rin ang pagpapalawak nito. Plano ng gobyerno na palawakin ang network ng mahigit 3,000 kilometro sa 2,000 at 30 at dagdagan ang high-capacity na kalsada sa panloob at timog rehiyon. Na-upgrade ang Riles at binuksan ang Al-Barak High-Speed Rail Line noong 2018, kaya nabawasan ang biyahe Tangier-Casablanca mula halos 5 oras sa mahigit 2 oras. Sa pag-uugnay ng dalawang pangunahing industrial corridor, nabawasan ng Morocco ang sagabal sa negosyo, paggawa, at lohistika. Hindi pa dito nagtatapos. Inanunsyo ng gobyerno ang plano na palawigin pa ang high-speed rail network papuntang timog patungong Marrakech at kalaunan ay Agadir. Gagawin nitong Al-Barak bilang gulugod ng pambansang sistema ng transportasyon na may layuning pagdugtungin pa ang mas maraming industrial zone, pantalan, at sentro ng populasyon sa parehong mabilis at tiyak na koridor. At nakatuon din ang Morocco sa himpapawid sa pamamagitan ng plano ng paliparan nito para sa taong 2030. Layunin nitong higit pang doblehin ang kapasidad ng mga paliparan sa bansa. Suportado nito ang turismo, ngunit pati na rin ang kalakalan ng mataas na halaga, paggalaw ng mga executive, at mga kargamentong sensitibo sa oras. Lalo na habang naghahanda ang bansa na maging co-host ng Federation International de Football Association World Cup 2030 kasama ang Espanya at Portugal. Ngayon, nakapatong sa pisikal na infrastrukturang ito ang arkitektura ng kalakalan ng Morocco. May kasunduan sa malayang kalakalan ang bansa sa European Union, Estados Unidos, Turkey, at maraming bansa sa Africa at Arabong rehiyon. Para sa mga kumpanyang Europeo lalo na, ang paggawa sa Morocco ay halos katulad ng paggawa sa loob ng European Union, ngunit mas mababa ang gastos sa paggawa. Mas mabilis ang pagkuha ng permit, at mas mura ang lupa. Sa ilalim ng European Union Morocco Association Agreement, karamihan sa mga taripa sa industriya ay tinanggal. Ibig sabihin, ang isang kotse na ginawa sa Kenitra ay maaaring makarating sa Europa nang walang karaniwang mga hadlang na nararanasan ng mga producer na hindi mula sa European Union. Pinakamalaking bentahe ng Morocco ay ang heograpiya. 14 na kilometro lang ito mula Espanya, kaya may mga ferry na tumatawid sa Strait of Gibraltar sa wala pang 1 oras. Higit 100,000 barko ang dumaraan doon taon-taon, kaya isa ito sa pinakaabalang daanan sa mundo. May direktang barko mula Morocco papuntang Pransya, Portugal, Espanya, Italia, at United Kingdom na mas mabilis kaysa Asia. Ang lokasyong iyon ay nagbibigay sa Morocco ng isang bagay na hindi kayang tularan ng mga malalayong kakumpetensya. Napakaikli at napakaligtas na mga linya ng supply papasok sa Europa. Idagdag pa riyan ang antas ng pampulitikang katatagan na bihira sa Hilagang Aprika. Habang niyanig ng revolusyon at digmaan ang rehiyon matapos ang Arab Spring, naiwasan ng Morocco ang pagbagsak ng rehimen at napanatili ang tuloy-tuloy na polisiya noong dekada 2010. Ang matatag na patakaran sa ekonomiya at hindi pagbabago ng pamahalaan ang nagpaakit sa Morocco sa mga mamumuhunan. Isang kapaligirang mababa ang panganib kung saan maaaring mag-operate ang mga pabrika ng walang abala. Sa madaling salita, ang Morocco ay malapit sa Europa, mas mura kaysa sa Europa, at walang panganib sa geopolitika, at mahabang oras ng biyahe tulad sa Asia. Kahit may mga benepisyo, may hadlang na nagbabanta sa paglago ng industriya ng Morocco. Hindi lang mura at magandang lohistika ang kailangan ng pabrika. Kailangan din ng maaasahang at abot-kayang kuryente na kulang sa Hilagang Aprika. Noong 2023 sa Ehipto, nagkaroon ng sunod-sunod na brownout dahil sa kakulangan ng gas, kaya tumigil ang produksyon ng mga pabrika sa mga industrial na lungsod ng ilang oras. Maagang hinarap ng Morocco ang panganib na iyon sa pamamagitan ng malakihang pamumuhunan sa renewable energy, at kahit na maliit pa ang sektor na ito pagdating sa gross domestic product, isa na ito sa pinakamahalagang industriya ng bansa sa estratehikong aspeto. Sa nakaraang dekada, gumastos ang Morocco ng higit 300 at 60 milyon sa pagtatayo ng solar at wind energy facilities. Ang pinakakitang-kitang simbolo ng estratehiyang iyon ay ang Noor Ouarzazate, isang lugar na dati ay disyertong walang laman, ngunit ngayon ay tahanan ng isa sa pinakamalalaking planta ng solar power sa buong mundo. Nagbibigay ito sa Morocco ng maaasahang kuryente para sa industriya. Sa Atlantic Coast, may malalaking wind farm na nagsusupply ng kuryente sa pambansang grid. Mas mahalaga ito sa mga manufacturer kaysa green energy news dahil di madaling kontrolin ang gastos sa enerhiya pagtapos ng maitayo ang pabrika. Sa pamamagitan ng pagpapatatag ng supply ng kuryente at pagbawas ng pagdepende sa pabago-bagong presyo ng fossil fuel, inalis ng Morocco ang isang malaking pinagmumulan ng kawalang katiyakan.
Kaya mas naging madali para sa mga pabrika na mag-commit, magpalawak, at mag-operate sa pangmatagalan. Hindi pantay ang pagdami ng pabrika sa ekonomiya. Sa Morocco, iilang sektor lang ang nahikayat dahil sa lokasyon, mura, at pagiging maaasahan na nagdala ng malaking kita. Unang sektor dito ang paggawa ng sasakyan. Pangalawang pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa Africa ang Morocco. Nag-a-assemble ng mahigit 500 at 50,000 sasakyan taon-taon. Nasa likod pa rin ito ng Timog Africa, ang matagal ng sentro ng industriya ng sasakyan sa kontinente. Pero mabilis nitong hinahabol ang agwat at hindi tulad ng Timog Africa na nag-e-export ng humigit kumulang 68% ng kanilang produksyon. Mga 80% ng produksyon ng Morocco ang ipinapadala sa ibang bansa. Karamihan ay sa mga pamilihan sa Europa. Si Renault, ang unang malaking kumpanya ng sasakyan na nangakong magbukas ng planta sa Tangier noong 2012. Mabilis itong naging epektibong pabrika ng kumpanya. Nakagawa ng 1 milyong sasakyan sa ilang taon at nagsusupply ng maliliit at katamtamang sasakyan sa Europa. Mabilis lumago ang industrial na modelo ng Morocco. Noong 2019 nagtayo ang Stellantis ng planta sa Kenitra para gumawa ng Peugeot at Opel para sa Europa. Pinalawak nila ang planta para sa mga dekuryenteng sasakyan gaya ng Citroen Ami, kaya naging bahagi ang Morocco ng electric vehicle supply chain. Malapit sa mga planta, nagsulputan ang mga supplier ng upuan, wiring harness, dashboard, at exhaust system, kadalasan ilang minuto lang mula sa final assembly line. Mahalaga ito dahil may 15,000 piyesa ang modernong kotse. Sa hiwa-hiwalay na supply chain, bawat delay sa border ay nagpapataas ng gastos. Pinapadali ito ng mga zona na ng Morocco. Ang mga piyesa ay ginagawa malapit lang, binubuo rin malapit, at agad na ipinapadala palabas. Bukod pa rito, habang tumataas ang sahod sa buong Europa at maging sa ilang bahagi ng silangang Europa, lumitaw ang Morocco bilang isa sa pinakamurang lugar sa mundo para mag-assemble ng kotse ng maramihan. Mas mura mag-assemble ng kotse sa Morocco kaysa sa Turkey, Romania, o Mexico. Mga matagal ng murang opsyon nang mapatunayan ng Morocco na kaya nitong hawakan ang komplikadong paggawa ng kotse, handa nang sumunod ang industriya ng aerospace. Bagamat maaaring nakakagulat ito, kadalasang inuugnay ang paggawa ng eroplano sa mayayamang bansa. Ngunit ngayon ay pira-piraso na ang produksyon nito. Nananatili sa United States at Europa ang mahalagang disenyo at final na pagbuo. Samantala, maraming gawain gaya ng wiring system, composite parts, at fuselage sections ay nangangailangan ng eksaktong paggawa. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng pagiging maaasahan at mahusay na lohistika na inialok ng Morocco. Ngayon, kabilang na ang bansa sa pinakamabilis lumagong aerospace hub sa mundo, na may halos 150 aerospace companies na nag-ooperate dito. Ang mga supplier ng Boeing at Airbus ay gumagawa ng fuselage at wiring systems. Gumagawa ang Safran ng mga bahagi ng makina at interior. Ang Collins Aerospace at Stelia ay gumagawa rin ng interior parts na kadalasang direktang dinadala sa mga assembly lines sa Europa. Ang mga export ng aerospace ay ngayon ay lumalagpas na sa $2 bilyon kada taon. At sa paglipas ng panahon, unti-unting pinapataas ng Morocco ang bahagi nito sa pamamagitan ng paglipat mula sa simpleng paggawa ng wiring patungo sa mas mataas na halaga ng paggawa ng aerospace. Isa pang mahalagang sektor sa ekonomiya ng Morocco ay pagmimina, na nakatuon sa phosphate rock, isang estratehikong yaman sa mundo. Ang batong ito ay pinagmumulan ng phosphorus, mahalaga sa pagkain at enerhiya na kailangan ng pandaigdigang ekonomiya. Mahalaga ang phosphorus sa pataba, na tumutulong sa halos kalahati ng produksyon ng pagkain. Kung wala ito, bababa ang ani ng pananim sa buong mundo. Mahalaga na rin ang phosphate sa transition sa enerhiya. Sila ang pangunahing sangkap ng lithium iron phosphate na baterya, na bumubuo ng 30% ng global electric vehicle battery market at ginagamit ng mga kumpanyang tulad ng Tesla. Ang kakaiba rito, di tulad ng langis o gas, walang kapalit o sintetikong alternatibo ito. Hindi kayang gawin o palitan ang phosphate sa laboratorio, kaya kailangan itong minahin kung saan ito meron. At kontrolado ng Morocco ang humigit kumulang 70% ng kilalang reserba ng phosphate sa buong mundo. Iyon ay nagbibigay sa Morocco ng napakalaking estruktural na kalamangan. Sa pamamagitan ng pag-aari nitong kumpanyang Office Chérifien des Phosphates, nakabuo ang Morocco ng isang buong industrial na ekosistema sa paligid ng phosphate, mula sa pagmimina hanggang sa pagpoproseso at paggawa ng pataba.
Ngayon, ang Office Cherifien de Phosphates, ang pinakamalaking tagagawa ng phosphate na pataba sa mundo at pinakamalaking employer sa Morocco, na may mga 21,000 manggagawa. Dahil dito, isa ito sa mga haligi ng ekonomiya ng bansa, nagbibigay ng matatag na kita mula sa pag-export, pagpasok ng dayuhang pera, at nagbibigay ng pagkakataon sa bansa na mamuhunan sa mas komplikadong sektor tulad ng pagmamanupaktura at teknolohiya. Noong 2020 lamang, ang Office Cherifien de Phosphates ay kumita ng 5.9 bilyong dolyar at nag-ambag ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang kita mula sa pag-export ng Morocco. Pinagsama ng Morocco ang infrastruktura, pagproseso at lohistika bilang isang malaking sentrong hub tulad ng sa kotse at aerospace. Ang Jorf Lasfar ay naging pinakamalaking sentro ng produksyon ng abono sa mundo sa baybayin ng Atlantiko. Pinagsama, itinayo ng Morocco ito malapit sa mga pabrika ng Europa gamit ang renewable energy at kontrol sa mahalagang yaman para sa global food security at energy transition. Ang tanong, kaya bang umangat ng Morocco sa value chain o magiging murang extension lang ng Europa? Sa loob ng mga dekada, ang mga pandaigdigang supply chain ay binuo sa isang simpleng ideya. Gumawa ng mga produkto sa pinakamurang paraan hanggat maaari, kahit gaano pa kalayo ang pabrika. Pero ipinakita ng COVID kung gaano talaga kahina ang mga supply chain na malayo ang pinanggagalingan. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine kung paano kayang pahintuin ng mga geopolitical na issue ang industriya. At ipinapakita ng tensyon sa China na hindi sapat ang episyensya lang. Para sa Europa lalo na, napilitan silang mag-isip muli. Prioridad na ngayon ang nearshoring. Ilapit ang produksyon, paikliin ang ruta ng pagpapadala, bawasan ang pagdepende sa Asia, at panatilihing nasa kaalyadong bansa ang supply chain. Halos perpektong halimbawa ang Morocco. Sa loob ng 20 taon na panatili nila ang politikal na katatagan, tuloy-tuloy na pulisya sa ekonomiya, at unti-unting reforma. Habang ang ibang bansa ay nagkaroon ng revolusyon at digmaan, nanatiling matatag ang Morocco dahil sa istruktura nito. Ang Morocco ay geographical na protektado ng Atlas Mountains, Sahara, at 2 dagat kaya hindi madaling kumalat ang kaguluhan. Ngunit ang katatagan nito ay dahil din sa impluwensya. Sa pagkontrol ng phosphate, tahimik pero malakas ang papel ng Morocco sa global food system. Ang pag-export ng pataba ay nagdadala ng kita at nagpapataas ng ani sa Sub-Saharan Africa, na nagdudulot ng pangmatagalang partnership at mabuting ugnayang pampulitika. Karaniwan ding mabagal ang pagbabago sa Morocco. Nagbago ang mga pulisya, ngunit bihirang biglang baliktarin sa magdamag. Dahan-dahan ang mga reforma. Kaya nagkaroon ng panahon ang mga institusyon, negosyo, at mamumuhunan na mag-adjust ng walang biglaang abala. Para sa mga pandaigdigang tagagawa, ibig sabihin nito ay mas kaunting sorpresa at pag-aalinlangan bago mag-invest ng bilyon sa mga pabrika. Lalo itong mahalaga para sa mga industriya tulad ng aerospace, kung saan ang sertipikasyon, mga pamantayan sa kaligtasan, at produksyon ay inaabot ng maraming taon at gumagastos ng milyon-milyon kahit certified na ang supplier. Gusto ng mga kumpanya na masigurong susunod pa rin ito sa parehong patakaran kahit ilang taon ang lumipas. Pero may panganib pa rin sa modelo ng Morocco. Ang tagumpay ng industriya nito ay nakadepende pa rin ng malaki sa demand mula sa Europa. Isang demand na ngayon ay naiipit na dahil sa bumabagal na paglago sa European Union na nagsisimula ng makaapekto sa pagmamanupaktura at pag-export. Lumalaki rin ang mga panganib na dulot ng klima. Laging nagdudulot ng problema ang tagtuyot sa agrikultura, supply ng tubig, industriya at enerhiya. Dagdag pa rito, malaking hamon din ang trabaho sa bansa. Sa kabila ng mabilis na pamumuhunan at infrastruktura, hirap pa rin ang Morocco lumikha ng trabaho para sa kabataan, lalo na sa labas ng mga pangunahing lungsod. Ang kawalan ng trabaho ay 13%, pero sa kabataan, lagpas 1/4. Ang agwat sa modernisasyon at pagsasama ang pangunahing kontradiksyon ng Morocco. Nakapagtayo ang bansa ng mga pandaigdigang dekalidad na pantalan, pabrika, at mga koneksyon sa transportasyon. Ngunit hindi pantay ang pamamahagi ng mga benepisyo. Nasa Casablanca, Rabat, Kenitra, ang karamihan ng dayuhang pamumuhunan at trabaho, habang napapabayaan ang mga rehiyon sa loob at timog ng bansa. Tinutukoy ng mga analista ang Morocco bilang 2 bilis. Konektado sa mundo, ngunit kulang sa trabaho, at dismayado ang iba, at ang tensyon na iyon ay nagsimulang lumitaw sa larangan ng politika. Ang mga protesta na pinangunahan ng kabataan tungkol sa trabaho at hindi pagkakapantay-pantay ay kumalat sa mga pangunahing lungsod.
na sumasalamin sa mas malawak na pattern na nakikita sa buong Global South. Matatag ang Morocco ngayon, ngunit nakasalalay ang hinaharap nitong tibay sa pagsasalin ng paglago sa mas maraming oportunidad. May isa pang hamon. Sa ngayon, mahusay ang Morocco sa pag-a-assemble ng mga bahagi at paggawa ng mga produktong may katamtamang halaga. Malaking tagumpay iyon, pero para mapanatili ang paglago sa loob ng mga dekada, kailangan nito ng higit pa sa mga linya ng produksyon lang. Kakailanganin din nito ng mas maraming engineering, disenyo, at mga trabahong nangangailangan ng mataas na kasanayan sa lokal na antas. Kaya ito ang tunay na pagsubok ng Morocco sa hinaharap. Hindi lang ito tungkol sa pag-export, kundi pati sa paglikha ng trabaho, pag-angat sa value chain, at pagdala ng oportunidad sa higit pang lugar.